ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Luzon, Visayas, Mindanao, buong Pilipinas, nakikisawsaw. Handa na ba kayong magpayanig sa talakan? Ang inyong nag-iisang Barangay Hall on Air ay pupunta na mismo at dadayo sa inyong mga barangay. Wow! Mag-uusap tayo. Aayusin natin ang mga problema nyo. One barangay at a time. Ngayong umaga, habang ang iba nagsisisi at nagtitiga, may isang babae nagmimilagro kasama ang asawa ng iba. Asawa ko, tinikman pa sa halagang 200. Biyernes Santo pa, nagbabasa ako ng pabasa, kakatihan ng dila niya, lahat na lang yata gusto niyang tikman. Yung buhay ko wala akong magagawa Doon ko binubuhay yung mga anak ko Mga asawa nila, itali nila sa mga kasewang nila. Ano ang meron at tila may nagmilagro? Pakailan ko ba kung gusto ko ng mga asawa nila? Hindi magtatagal, asawa mo naman ang mababalita dyan na tinitikman ni Mila. Harapin natin at pag-usapan yan. Dito lang sa nag-iisang Barangay Hall on Air ng Bayan. Face to face! Mga kapatid, welcome to the scuba diving capital of the Philippines, Mabini, Batangas. Let's get ready for Sausawan! Harapan na naman tayo mga kapatid! Sugod na! Narito pa rin tayo sa Anilao, Batangas! Face to face na! At ang mga bisita natin, naku, sana nga magbate! Wala na sanang awayan! Usapang maayos na lamang! Tara na! Mga kapatid na Batanggenyo, ano ang sigaw nyo? Face to face! Huwag mong talikuran! Harapin mo! Face to face! Yeah! At ngayon, eto na ang First Lady ng nag-iisang Barangay Hall on Air, ang pambansang kapitana, Chang Ami Perez! Hello, Anila! Port Area! Barangay Anila proper, Mabini, Batangas City. Kamusta po kayo? Abay, tuloy-tuloy pa rin po ang ating summer special kasama ang ating mga kapatid na Batanggenyo. At kapit na dahil isa na namang mainit na issue ang masasaksihan natin ngayong umaga. Abay, at nung Biyernes Santo nga daw, huling-huli niya sa aktong nagmimilagro itong si Mr. at ang kanyang kasamang kalukaditang. Abay, ang tanong, magkakapatawaran pa kaya sa mga bisita natin? Hans, nako, siguradong mapapatili ang mga kapatid natin Batanggenyo, lalo na yung mga misis. Oo nga, Chang! I'm sure marami na namang misis ang makaka-relate. At mukhang etong mister na ating pag-uusapan, abay kailangang magpinitensya uli! Hindi ba mga kasawsawan? Abay,
Ito nga po ang kwento mga kasawsawan habang abala raw siya sa pagpapasyon nung Biyernes Santo, abay ang kanyang kinakasama biglang naglaho at nang hanapin niya ito, huli sa akto. Abay, parang kinakabahan na ako kung ano yung pagkakahuli na yon. Narito at ikwento mo nga sa amin, Rosalinda Tabalno, pasok! Ate Rosalinda, magandang umaga sa'yo. Morning po. Kamusta naman? Ako, may nahuli yata tayo. Opo. Anong nangyari? Nung gabi po ng Biyernes Santo, nagpapabasa dun sa lugar namin. Ngayon, kami po yung nag-organize. Habang nagpapabasa po, sabi ko, magpapaalam ako ng 8 o'clock, palitan na. Ngayon, hinanap ko po yung asawa ko, nawawala. Ano pangalan ng iyong kinakasama? Chris Santo. Okay. Ngayon po, nung sabi ko, uwi na ako. Pag uwi ko, wala. Tama-tama, nasa lubong ko yung kapitbahay namin. Sabi ko, nakita mo ba si Chris? Sabi nung Gano'n na ba kayo katagal ni Chris? 5 years na po. Oh, matagal na. May anak? Wala po. May anak ako sa una. Ayuda po ako. Okay. Tapos po yun, pag uwi ko wala, may nakapagsabi po sa akin na nandun nga kausap ni Mila. Sino naman yung Mila? Yun po yung kapatong ng asawa ko na huli ko eh. As in, huling-huli? Huling-huli po talaga sa akto. Wagas na wagas? Wagas na wagas. Todong-todo? Unat na unat. Patay tayo dyan. Parang biskwit? Ganun na ganun po. Huling-huli pa sa akto eh. Buong-buo pa. So anong ginawa mo? Sumakit ka agad ang ulo ko. Saan mo nahuli? Sa bahay po ni Milagrosa. Ni Mila. Dahil may nakapagsabi sa'yo, Opo, nakausap. Iba na po yung naging kutob ko, kaya pinuntahan ko kagad sa bahay ni Mila. Paano ka nakapasok doon sa bahay? Pinadyakan ko po yung pintuan eh. Action Pagtadyak star! ko yung pinto, yun, nakita ko na, ubad-ubad na eh. Aktong-akto talaga. So wala namang nangyari pa. Meron na po, tapos na. Round 3 nga yun eh. Pangatlo na. Bilis naman! Ibig sabihin, matagal na silang nandun. Kumbaga, nagpapainit na lang po ulit. Anong sabi nila? Wala eh. Bugbugan na, pagpasok ko, nagrambula na talagaan eh. Hindi ka ba natakot noon, Rosalinda? Kasi parang ang lumalabas ay trespassing ka. Bahay ni Milagrosa yun. Hindi po ako natakot kasi gawain na niya yun eh. Maraming lalaki na rin pumasok dun sa bahay niya. Marami na rin asawa ang nakahuli sa bahay niya. Hindi lang din po ako. Abay, bakit ganun si Milagrosa? Trabaho niya ho yun eh. Ganun ho talaga siya. So, ibig mo sabihin, aminado ka na yung nangyari na yon sa kanila ni asawa mo na si Chris, nagbayad si Chris? 200. Inamin niya. Inamin niya. Eh kesa naman daw matabla dahil hindi naman din babayaran, ang sagot ni Crisanto sa kanya daw, ang lagay eh, tabla lang. Ano yung tabla lang? Hindi na babayaran yung 200 niya, kaya ang hiningin kondisyon ni Chris. So parang nangutang siyang, yun ba yan? Parang utang, ganon. Eh dahil dati na rin naman niyang At kursunada. inamin lahat ito sa'yo, lahat ni Crisanto? Oo. Kasi katwiran po niya lalaki lang siya eh. Oo. Eh dati nang nagpapapansin. Nagpapapansin daw. Kasi magmula po nung pumasok yung mahal na araw, hindi na ako nagpagalaw, di na. Kasi nga po, Biyernes Santo, mahal na araw. Kaya Hindi natenga naman ko. ba inunawa ni Crisanto yun? Patawarin, ina ng awa. Yun nga ho, natenga siya sa akin, kaya pwede. Kaya kahit Pero Biyernes Santo, pinaliwanag mo ba sa kanya na yun yung sakripisyo mo nga? alam naman ho niya na ganun Sinabi kasi. mo, Di ba oo. po, ano naman natin yan, nakasanayan na, mahal na araw. Bawal kumain ng karne, hilaw man o luto. Kaya ganun. Talaga siguro si Crisanto. Unat na unat na eh. Baka gusto niya nang pasabugin, eh ayaw ko pumayag, nagtatadyaan kami. Kay Mila, 200 lang, talo-talo na. Anong pakiramdam mo nung inamin niya ang lahat-lahat sa kanya? Gigil na Nung gigil inamin talaga. niya ang lahat-lahat sa'yo, ano yung pakiramdam mo? Gigil na gigil po talaga ako. Nakaka-insulto sa pagkababae ko eh. Sinabi kasi niya mas eh kaya ko rin naman kayo ng 101 position. Bakit naman? Napaka naman. Bakit naman kayo
mo, kilala mo siya. Opo, Malapit kayo? Opo. Kinausap mo siya. Nung una. Pero hindi na talaga kami pwede mag-usap na ano dahil lagi na lang rambulan to the max. Kanina nabanggit mo na parang kilala na siya doon bilang ganon. Bakit hindi niyo siya tulungan na makaangat sa buhay, makahanap ng trabaho? Marami na po sa kanya. Wala ba siyang kinakasama, magulang? Meron po dati yung kinakasama niya. Parang talo niya po yung byuda. Mas malala pa siya sa akin kasi may asawa nga siya. Wala naman silbi. Siya pa naghahanap buhay para palamon dun sa asawa niya. So hiniwalayan din niya? Oo. Okay. Bakit hindi mo na lang siya pinaliwanagan at sabihin mong siya rin ang talo at kumbaga magiging dehado ba ang tawag doon sa kahuli-hulihan? Yun nga po yung sinabi ko sa kanya. Ang kapal ng pagmumukha niya. Mag-isang plato kami. Isang Okay. kutsara. Ngayon, sasaluhan na rin namin. Ang kapal na mukha. Eto na mga kapatid, matagal na raw kasi niyang ang tipo. Si Crisanto kaya nang pagkatsempo, pinapunta niya ito sa kanila at doon na naganap ang sinasabing milagro. Bakit mo naman gusto si Crisanto? Yan ang tanong namin lahat. Ate Milagrosa Catalan, pasok! Sanda Milagrosa! Mukhang hindi na talagang kaya mag-usap ng dalawa nito na maayos at matino. Pipilitin nating malaman ang panig ni Ate Milagrosa sa pagbabalik po ng Face to Face. Sandali lang! Ate Milagrosa! Okay, tumigil ka daw, ate. Stop it. Stop it. English pa. Wala akong pinag-aralan. Now back to Face to Face dito sa TV5. Abay, si Ate Milagrosa, mainit pa. Kesa sa mga bangkang nakabilad sa araw dito na talagang mainit na mainit. Bakit naman ikaw pa ang galit, Ate Milagrosa? Kasalanan ko ba po ba yun kung patulan ako ng asawa niya? Pinlano mo ba na papuntahin doon si Crisanto? Gusto rin naman ng asawa niya po eh. Kung hindi gusto ng asawa. Sandali! Milagrosa, paano mo nasabing gusto rin ni Crisanto ay may karelasyon siya ng 5 taon na? Kung hindi niya po gusto, ba't niya ako pinatulan? Ba't kami na... Ang tanong, may relasyon ba kayo? Wala pero may gusto ako sa kanya. Ako yung si Crisanto. Opo. Ang tanong ko, saan yung kinakasama mo? Wala po akong kinakasama. Ilan ang iyong anak? Bali 7 po. 7. Di ba? Na sa'yo! Ikaw makakalangawa! Puro ka galit! Mukha na yung bete mga tayo mo! Hoy! Lang. Yan nga yung galit eh! Doon ka magtsaka, puro galit ako. Dali lang, Milagrosa. Hindi ka ba natatakot na baka mabuntis ka pa at madagdagan na naman ang anak mo? Kaya magpapo ng anak! Tama! Oh! Mas masarap ako sa'yo! Galing! Ate Milagrosa, hindi ka ba na kawawa naman yung mga nagiging anak mo na hindi mo naaasikaso at napapabayaan mo? Kinakausap ako, di ba? Manimik ka! Wala kang pakailan dahil gusto ko nang gigigil ako sa'yo. Sarap ko na ko na. Lapit! Halika doon! Lapit! Sandali lang! Ate Milagrosa, pinaliliwanagan ka namin. Mukha nga niya patigilin mo. Okay, tumigil ka daw, ate. Stop it! Stop it! English pa! Wala kang pinag-aralan eh! Basta. Wala ka rin pinag-aralan! Trabaho mo! Mukha kang palaka! Ay, di ba? Lolo ko!
sa'yo si Crisanto? Siyempre po, kasi kung wala po siyang gusto sa akin, ba't niya ako ginamit? Okay. Ang tanong ko, hindi mo ba naisip na baka talo ka dito? Nasa kahuli-hulihan ang pipiliin pa rin niya yung kinakasama niya ng 5 taon? Eh, wala po akong Talo ka. Oo, okay lang po sa akin yun. Pero, kahit pa paano, natikman ko yung asawa. O, masaya ka na doon, natikman mo lang, wala mawawala. Maganda ako sa'yo. Bang ka lang, tinignan kung gano'n. Kaya nga. Oy, sa'yo, hindi para malaman kung gaano kalalim na yan. Ginugusto pa ng mga lalaki ang babae na yan eh. Doon ka magtaka, di ba? O, di ba? Eh, wala na nga kwenta. So, Milagrosa, nagpapabayad ka. Opo. Bakit? Eh, doon po ako kumukuha ng kinakwenta sa mga anak ko eh. Dahil wala Hindi pwedeng maglaba? Hindi pwedeng magtinda? Wala po. Hindi pwedeng magtrabaho ng iba? Tuwing ko man po mag-anak buhay ng maraming magtinda, wala pong makapagpautang sa akin ng puhunan. Pag uutang ka 5-6, yung 5-6 lang po ibubuhayin mo, araw-araw magbabayad ka. Paniniwala ka na, hindi ka nakausap, tapador ka, magnanakaw ka pa. Pag wala ka na maipalamon, magnanakaw ka para sa mga anak mo na sisusunod sa mga anak mo, pinakakain ko. Kaya yung mga anak mo, malangin ka yan. Ingit ka, bumaya ka. Gaano katotoo na ang iba sa mga anak mo ay ganun-ganun na lamang pinamimigay mo? Bakit? Ayun nga po kasi sa hirap po ng buhay. Ilang taon na ang panganay mo? 14 po. O dapat nga may Babae o lalaki? Pinatanak pa rin hanggang ngayon. Manahimik ka. Wala kang alam gawin kundi pa. Sabi mo na gusto mo si Crisanto, yung ba yung unang pagkakataon na nagkaroon ng milagro? Opo. Naulit pa ulit? Hindi na po. Ayaw na sa'yo. Manahimik ka. Pura ka kasi galis na. Sandali lang! Doktora, bakit ho kaya napakasarado ng utak ni Milagrosa at wala talaga siyang pinakikinggan? At para bang ang sinasabi niya kasalanan ba daw niya kung siya naman daw ay nagustuhan ni Crisanto at ang laging isinaano niya dinidiin niya kasi daw masarap siya, parang ganon. Tsaka tandaan mo, pag yung ganitong klase ang ginagawa niyang paraan para kumita ng pera, kailangan wala kang konsensya. Kailangan yun ang nagpapatibay sa'yo. Kaya kung maaari, kung ikaw ay magkaroon ng tinatawag nating realization or maintindihan mo na mali yung ginagawa mo, malalaman mo na napakahirap na magsisisi ka na tapos hindi mo alam kung paano makabangon. Ngayon, binibigyan ka ng oportunidad na may ayos ang buhay mo, gawan mo dahil kasi napakahirap na mag-umpisa na sabihin mo, eto, ayoko na nito, gusto ko nang may ayos ang buhay ko. Ala mga Batanggenyo, gulat na gulat ba kayo? Ay, boto na lang kaya muna tayo. O mga kasawsawan, nasa puti yung kinakasama na nakahuli sa kanyang Mr. Bao boyfriend na matatawag. Nakasama naman itong nasa pula. Ang dahilan nung nasa pula, gusto ko siya at gusto rin naman niya akong tikman. Naku, nakarino ba ang simpansya nyo sa ganitong klase ng pagtatalo? Magboto hands tayo. Game! Siyang, nako, malinaw na malinaw ang mga kasawsawa natin dito sa Anilao. Ang simpatsya sa ngayon, syempre, ay para kay Ate Rosalinda. Kasi nga naman, parang ako mismo, hindi ko ma-imagine na yung aking halimbawa ay kinakasama, ay makita kong may katabing iba. Mukhang pagdidiliman din yata ako ng paningin pag nangyari yon. Kaya mukhang naiintindihan ng mga kababaihan at kalalakihan dito sa Anilao ang kanyang nararamdaman. Yan ang ating boto hands. Hindi nga lang daw si Rosalinda ang inahas nitong si Milagrosa dahil pati ang isa pa nilang kapitbahay, muntik-muntikan na rin na mawala ng asawa. Alamin natin ang reklamo ni Brenda Galyado. Pasok! Ate Brenda, anong nangyari? Anong pangalan ng kinakasama mo? Samson po. Ha? Samson. Samson! Po. Abay, ibang naging Delilah ng buhay? Po. Ito? Opo, kasi Bakit? lagi po yan nangihingi ng pera po. Sa asawa ko, lagi ko nakikita po, nangihingi. Binibigyan ng mister mo. Opo, kasi naawa po siya. Kasi pangbili daw ng gatas. Diretsa ang tanong, may kapalit. Hindi ko alam kung may kapalit. Siyempre sa katagalan. Ay, yun naman ang pinag-iba
pagbabalik, abangan niyo yan. Wala kung may gusto rin sa akin. Ang ganda mo naman, Neng! Bibigyan And now, back to Face to Face dito sa TV5. Abay, sabi ni Ate Brenda, hinihingan daw ng pera ni Milagrosa ang asawa niya pero hindi mo alam kung may kapalit. Bakit mo hinihingan mo ba yung asawa niya? Opo. May kapalit? Wala. Wala po. Tinutulungan ka lang. Opo. Nagmamagandang loob sa'yo. Eh, hindi ko po alam kung may gusto rin sa akin. Ang ganda mo naman, Neng! Bibigyan ng wala ka, ganda mo! Sa'yo. Tanongin mo yung asawa mo. Paano pag binigyan kang pera, feeling mo ang ganda-ganda mo, may gusto na sa'yo lahat ng lalaki? Ano ka, Diyos, ha? Uy, wala ka sa kalingkingan ni Ann Curtis, no? Para maiyak ka naman, feeling mo, Diyos. Ay, ang ganda mo, mukha kang palakaning. Ikaw, ano ka? Feeling mo lang, ang ganda-ganda mo. Ay! Ay, kung maghiwalay kami na Ate Brenda, ikaw bang nagsabi kay Ate Rosalinda na nakita mong kasama ni Mang Crisanto si Milagrosa? Yun, narinig ko lang na nangihiram siya ng pera po. Pero hindi ko man sila nakita na dalawa. Pero nakita mo magkasamang nag-uusap. magkasama sila. Bakit sinabi mo kay Rosalinda? Siyempre, magkaibigan kami. Kinabahan ka na? Tinabang ako na baka inano si Crisanto kasi nga ganun gawain nga niya. Kahit sino lalaki pinapatulan niya. Yung mister mo, mga ilang beses nagbigay ng pera sa Madami, kanya. ilang beses siya nahuli ko kaya Mga inaaway ko magkano? yung asawa ko. Hindi ko alam kasi nakikita ko lang inaabutan na lang siya ng pera Magkano eh. binibigay sa'yo? 20, 50 po. O, tingnan mo. So Pangkape parang- naman, presyo mo rin, pangkape. So parang sorry ka. tinutulungan ka lang. Ka lang. Nung nalaman mo yon, Flo, may ginawa ka ba, Brenda, sa Kasi kanya? nagalit ako, inaaway ko yung asawa ko. Oo. Dahil baka mamaya ang kapalit niyan, siyempre si lalaki yun. Alam nga naman na titingin na lang kung susubuan na siya. Siyempre kahit anong bait ng lalaki, pag Pero ang sabi ng mister mo, wala. wala naman, ayaw yung pumatol ng ganun. Tinutulungan lang daw niya. Okay, tinulungan kasi naawa lang So, siya. maswerte pa rin pala si Ate Milagrosa kasi may gusto pa rin tumulong sa kanya. Diretsa ang tanong, Ate Brenda, naawa ka ba sa sitwasyon ni Milagrosa? Walang talak. Di ba sa Siyempre lugar namin, naawa di naman ako, naiiyaw, walang pero yung lagi siyang mangi, siyempre sa katagalan, baka mamaya sabihin niya, Sinubukan mo ba siyang tulungan? hindi, ayaw ko, kasi galit nga ako sa kanya eh. Kung kaya ko lang siyang sambunutan ko, malit ako eh. Ayaw ko lang makipagsambunutan sa kanya eh. So talagang karamihan doon sa lugar ninyo, naiinis na sa nangyayari sa siyempre. kanya. Oo, tsaka may pinipetisyon na yan sa barangay. Gusto na yan paalisin doon. Salot yan doon sa lugar namin eh. Eh, ba't hanggang ngayon nandun pa ako? Eh, paano huwag kawawa yung mga anak mo? Yung mga anak mo na lang ang dahilan. Kaya... So yung mga bata, tinutulungan nyo rin? Opo, kahit wala yan. Pag bumuking yan, pag buwanan, yung mga anak niya, pinapalaan mo ng mga kapitbahay dahil kahawa. Eto, hindi nga lang try daw yung... Garapal na babaitan na yan eh. Yung mga anak Okay, niya, sandali pinalaan lang, mo na. Ate Rosalinda. Inalam po namin mga kasawsawan kung talaga ngang maraming naiinis kay Milagrosa at kung si Rosalinda nga lang ba yun o si Brenda o marami pang iba. Panoorin po natin ito. Kanino siyang lalaki sumasama. Kasi galit po kami sa kanya dahil salot po siya dito sa lugar namin. Dapat paalisin ko siya dito. Kasi si Mila nung nagpasyon dito, wala siyang galang sa Panginoon eh. Kahit nagbabasa, yun siya sa likuran. Salbahe yan dito eh. Palaaway. Ang daming ginagawang kasalanan yan dito sa amin. Kaya galit na galit kami sa kanya. Basta dilira kung sino-sino inaaway. Katulang kasalanan, inaaway niya. Halos lahat ng lalaki dito plastic siya tao. Wala na, matanggal na siya dito. Attorney, sa nakita po natin dun sa pinalabas na video, napakarami po tila ang galit at nagrereklamo kay Ate Milagrosa. Sa mga kapitbahay po niya na ganong pinoproblema siya, pwede po ba talagang siya ay mapalayas doon sa lugar? Maaari pong magamit yung protection order ng Republic Act 9262 sapagkat ang gagawin po doon ay hihilingin ng mga nagre-reklamong ito na itigil yung ginagawa
ginagawa ni Aling Milagrosa sa kanilang mga asawa. Ngayon, kapag hindi pa rin siya tumigil, Tianghamin, at mayroon ng direktiba ang hukuman, pwede po siyang ibilanggo hanggat hindi niya itinitigil. So yung pagkabilanggong yon, mapapalis na rin po siya dun sa lugar na yon. Salamat po, Attorney Ben. Dr. Camille, marahil kailangan lamang po natin ipaliwanag din kay Aling Milagrosa na ang pagtatalik nga ng mag-asawa ay hindi dapat ipinapakita sa mga bata dahil meron itong hindi magandang epekto. Lalo pa ho kayang ganitong hindi niya po pwedeng masabing makukontrol niya na hindi ito makita ng kanyang mga anak na iba't iba po yung lalaking nandun. Totoo yun, Chang. Lalo't meron siyang 14 na taong gulang na anak, lalaki, no? Alam nyo, yung isang particular na nakakatakot dito, pwera na lang kung sabihin natin baligtad ang gustong mangyari ng anak nyo. Maari pong siya ay mang-abuso ng babae. Yun po ay talagang nakikita po ang impluensya po na nakikita nila na ang kanilang ina ay gumagawa ng ganyan. Yan po ang maaaring gawin nila, ang pang-aabuso rin ng babae. Pangalawa, yung posibilidad po ng inyong mga anak na babae, pag nakikita yan, ang mangyari, umayaw na sa inyo, maging maaga ang kanilang pagbubuntis dahil para makawala sa inyo. Dahil ayaw po nilang mangyari yung bagay na yan. Pangatlo, may mga pagkakataon po na ang mga bata, pag nakita yan, natutroma. Sa sobrang takot po nila sa mga pangyayaring ganyan, magugulat kayo. It's either na sila ay magagalit sa lalaki or magagalit sa babae. Tapos, ang hirap-hirap po nilang makipagrelasyon dahil hindi nila maunawaan bakit gano'n ang ginawa ng kanilang ina. Salamat po, Dr. Camille. Kasi marahil Ate Milagrosa, iniisip mo, baka dahil sa mga bata pa sila, hindi nila nakikita yon, hindi nila nauunawaan. Hindi. Kasi nga kahit nasa tiyan pa lang ang bata at kung pakiramdam ng nanay ay iba, nararamdaman na nila yun eh. So yun ang kadahilanan kung bakit namin iniisa-isa yan sa iyo ngayon ay hindi para takutin ka, kundi para makapag-isip ka, maunawaan mo na hindi yung masarap ka kesa ka sa kanila o ano, hindi. Yung epekto nito sa mga anak mo. Yun ang nais namin na pag-isipan mong mabuti. Pero mga kasausawan, meron naman pong kaibigan, si Ate Milagrosa, na naaawa raw siya dahil wala itong ibang mapagkunan ng ikabubuhay niya. Kaya para sa kanya, intindihin na lang daw nito ang kanyang kaibigan. Narito po, si Flor Angogi. Pasok! Ate Flor! Alam niyo na nagaman sa bahay, ano nyo pa? Huwag ka masyadong umapilama. Kunan ko isa! Kunan inggit ka! Diretso ang tanong, bakit po ninyo inuunawa at iniintindi si Milagrosa? Kasi ganun na nga ang trabaho niya, kailangan pa ipanghalandagan nila. Turuan mo kasi na maganda, na trabaho, hindi ang ano magagawa ko? Laki-laki ng katawan niya, pwede maglabandera, magplankadora, maglinis ang kapitbahay dyan na may gustong tumulong. So diretso ang tanong, Ate Flor, okay lang po sa inyo yung ginagawa ni Milagrosa? Sa ngayon kasi wala siyang pagkakakitaan, kaya pinapayagan ko siya. Pero lagi ko naman sinasabi sa kanya na pagtigilan mo na yan at maghanap ka ng maganda-gandang trabaho. Kaya nainis lang ako sa kanila dahil tapos na nga nilang inaway na nga nila. Pinagsisigawan pa nila doon sa amin. So parang ang pinakikiusap naman pala ni Ate Flor, bigyan natin ng isa pang pagkakataon si Milagrosa na maayos ang kanyang buhay at sana'y wala ng parinigan. Kaya pala pinagtatanggol niya. Pero ang tanong mga kapatid, eto na. Inaabangan nyo na siya. Gusto nyo nang makita si Kuya Crisanto kung bakit pati naman Biyernes Santo hindi niya pinatawad. Magbabalik po ang Face to Face. Malinaw pa sa sikat ng araw, sinabi ng kinakasama mong si Rosalinda, time out muna, break dahil Holy Week. Bakit hindi mo nagawang respetuhin yun o igalang? Umahanap po ng
kanila, naka-brat panty na siya eh. Pagdating ng 200 eh. Talagang bukas na yung pinto ng impyerno. Kumbaga, parang ganon. Di na kailangan susian. Miss Amy Perez would like to thank the following: Dr. Steve Mark Gan of GAOC Dental Clinic, Salon de Manila, Watercolors Makeup, Gloss Nails, Tuscavelli Eyewear, Dr. Benny and Pai Kalayan, Wade. Hans Mortel would like to thank the following: Dr. Ariel Recto Tabalus, Nail Necessity, Hand, Foot and Body Spa, a necessity for your body and soul. Face to Face would like to thank the following: AXN Time and Sport Shades, F101, wear your needs. All water should be crystal clear. Master Shomai, Home Appliances by Minami, galing ng quality. Ito ang tunay na masarap. Select soy sauce, kaya toyo pa lang, ulam na. Ito ang bilhin. Prime Rocks Bleach, ang bleach na di masangsang. Mabisa na, mura pa. Gawang Pinoy. Sea Spring Resort, La Luz Resort, Crystal Blue Resort, Philpan Diving Resort, Bon's Amigos Restaurant. Now back to Face dito sa TV5. Abay, bakit hindi nga ba pinatawad ang araw na ito, Biyernes Santo? Kailan mo nalaman na nangyari yon, Ate Flor? Nung Biyernes Santo nalaman ko. Mismo nung araw na rin yun. Nagkakagulo sila. Umuwi ako nung gabi, nalaman ko ng chismis. Tapos, So kung tunay po kayong kaibigan ni Milagrosa, ano pong sinabi niyo sa kanya? sabi ko sa kanya, bakit mo naman ginawa yun? Ah. Sabi niya, kasi kailangan ko lang eh. Hindi ba pwedeng umutang na lang, wala nang kapalit? Ay, wala na rin sa kanya nagpapautang kasi minsan, hindi siya nagbabayad. Bakit hindi niyo na lang po tulungan makapasok ng trabaho si Milagrosa, tumanggap ng labada o magkasambahay? Kasi tamad rin yan eh. Ayun. May asawa ka na, Ate Flor? Hindi ka ba natatakot? Hindi naman, kasi hindi ko pa naman sila nakitang nag-ano ng asawa ko. So matatakot ka lang pag nakita mo na. Sa susunod na asawa ko sa kanya na hindi niya ahasin yung asawa ko. Yan, di ba dati rin kami magkaibigan? Pero sa ang tanong, Milagrosa, hindi mo inahas ang asawa niya? Hindi po. Bakit? Magmalinis, Mila. Kasi sa mga anak ko, at sa akin po. So, ang tanong, bakit si Chris? Hindi ko rin po masabi kung bakit. Pero inakala mo ba na may gusto siya sa'yo at pwedeng seryosohin ka? Parang ganon. Baka yun ang inisip mo eh. Parang ganun na rin po nasa isip ko. May pinangako ba siya sa'yo? Wala naman po. Hindi, Chang Ami, gusto lang talaga niya matikman kung gaano yung sa asawa ko. O, natikman ko na, di ba? Di ba, Ami, mo kasi? Natikman ko na nga eh. Tutuluyan ka. Kaya nga, Eto na, mga kasawsawan. Alam kong abang na kayo kanina pa. Bakit nga ba siya biglang naglaho nung Biyernes Santo? At kasama na niyang nagmimilagro itong si Aling Milagrosa. Type ba niya? Kasi alam naman niyang type siya ni Milagrosa. Kuya Christopher Crisanto Manalo, pasok! Diretso ang tanong. Kuya Crisanto, nasaan ka nung Biyernes Santo? Nasa kwarto po ni Mila. Malinaw pa sa sikat ng araw, sinabi ng kinakasama mong si Rosalinda, time out muna, break dahil Holy Week. Bakit hindi mo nagawang respetuhin yun o igalang? Tinamaan na po na kasi pagpasok ko po sa kanila, naka-brat panty na siya eh. Pagdating ng 200 eh. Talagang bukas na yung pinto ng impyerno, kumbaga parang ganon. Di na kailangan susian. Wala na po, tinamaan na ng mahal na araw. Hindi mo man lang naisip na pag tinanong ka, pag namatay ka na, kaharap mo si San Pedro, nasaan ka nung Biyernes Santo? Nasa kwarto niya po. Kasama si Lucifer. Pa! Pangiti-ngiti ka pa. May gusto ka ba kay Milagrosa? Wala po. Seryoso ka ba sa kanya? Hindi po. Pinautang mo siya. Bakit hindi pwedeng pautangin na lang at wala nang kapalit? Eh, nalaman ko may gusto rin siya sa akin eh. Siya. Anep, ano? Sarap, no? Anep. Paano pag nagkaanak ka? Yan din turo mo para
nangyari para dumami mga Luciferet. Maliliit na Lucifer. Nagsisisi naman ako. Oh, bilis mo naman magsisi. Grabe. Nahuli po kasi. Nahuli. Kung di nahuli, mahuhuli pa? Hindi na po. O sus! Sa palagay ko, kung hindi nahuli, mahulat? Hindi na po. Bakit kanina sinabi mo sa mga staff namin dito na type mo talaga si Milagrosa? Ano ba talaga ang totoo? Totoo po kasi niyan, nanghiram po siya ng 200 noong Biyernes Santo na nagbabasa yung asawa ko. Sabi ko, sandali lang, babalik ako. Saan mo kinuha yung 200? Sa wallet ko po. Nung nahuli kayo, Nung pag-abot ko po sa kanya ng 200, nakapantit bra na lang siya nung pagbukas ko ng pinto. Sinabi ko na, ito yung 200. Sabi ko, ba't nakapantit bra ka? Ayan, nagbabasa na yung asawa niya, pasok ka muna rito, sabi niya. niyaya ka niya. Niyaya niya po, pumasok. Oh. Sabi ko, wag mo nang bayaran yung 200. So tinago mo kay Rosalinda ang 200. Bakit? Para may budget din po ako. Pang-budget po talaga. So plano mo talaga. Talagang hindi mo nirespeto yung pakiusap ng kinakasama mo na alam mo ng something-something. Hindi po. Ano po eh? Hindi ka nahiya? Nahiya po. Eh, ang problema, nung nakita na kami ng asawa ko, nagbugbugan na sila. Oo, hindi lalo nakakahiya. Ang gulo. Ang gulo po talaga. Biyernes Santo pa nangyari. Nalaman ng lahat ng kapitbahay nyo. Opo. Sabi sa akin, wala kang patawad. Nakakatuwa. Sabi ko naman po, ano na po tayo ngayon, computerized na, hindi na uso yan. Ayos ka bata, ah. Isa ka rin eh. At para magabayan ang ating mga bisita ngayong umaga, marahil siguro oras na para sila po ay makausap ng ating pong trio tagabayan. Diba, pag magsisipag ka, talagang kahit pa paano, makakapagtrabaho ka ng hindi ganyan. Kikita ka ng ano. Bakit hindi mo magawang patawarin yung si Milagrosa eh? Sabi mo, barkada mo rin naman pala ng 10 taon na. Kaso nga pinamigay yung mga anak niya, Lorne, paano ba yun? Pinamigay mo? Humingi ka ng pera? Wala. Mga ilang taon nung ibigay mo yung anak mo sa Hindi, so wala pang 1 year old. Since birth. Wala pang 1 year old yung dalawang yung kambal. Sino na ang lumitaw na magulang sa birth certificate? Sila ang nakalagay ni magulang? Trafficking in persons ngayon yun. Attorney Ben, kamusta po ang naging counseling natin sa ating mga bisita ngayong umagang ito? Sana Tiangami ay magkaroon na ng resolusyon ang sigalot na ito ng dalawang panig, lalong higit sa kalagayan ni Milagrosa at saka ni Rosalinda, sapagkat akin pong napag-alaman na magkabarkada at magkaibigan pala ang dalawang panig na ito mula pa 2002. Sa makatuwid ay magsasampung taon na. So mahigit pa ang pagiging magkaibigan ninyo, Rosalinda at Milagrosa, sa haba ng pagsasama ninyo ni Crisanto. Tama ako? So sana ay tanawin mo pa rin yon na maging susi upang kayo ay magkasundo. At kay Crisanto, ang ganda ng pangalan mo, hango rin. Sa banal na kasulatan, Kristo. Pero bakit ganon? Na para bagang napakababa ang pagtingin mo sa sarili mo. Kaninang nagsasalita kang ikasipo, dinatnan na ako nung yon. Ganon ba kababa ang pagtingin mo sa iyong pagkalalaki? Sana yun din ay baguhin mo. Upang sa ganon matuto ka. Hindi lang pagrespeto sa sarili mo, kundi pagrespeto rin sa kapwa mo, lalong-lalo na sa mga kababaihan. Yun lamang. Nung tinatanong ko si Milagrosa, sabi niya gano'n, meron bang pagkakataon na ikaw ay nakapagtrabaho ng hindi ganyan? Sabi niya, nagtitinda ho ako dati ng palitaw at ginatan, kaya lang nagkataon na nawalan ho ako ng puhunan, kaya at ang kanyang huling kinakasama ay nakulong. So parang sa kanya, yun na, doon na nag-umpisa na kung ano-ano man ang ginawa niya sa buhay niya. Eh, meron namang pagkakataon,
Milagrosa na sabihin na natin, kaya pa naman natin bumalik sa pagtatrabaho. Kung ang iniisip mo ay maging responsableng ina, hindi ka makakaisip ng salitang katamaran. Dahil ang iisipin mo ay paano mo mabubuhay ang iyong mga anak. At paano mo maaalagaan sila at mapapabuti sila. At ibalik mo yung respeto mo sa sarili mo. Gaya ng pagtutulong naman din sa'yo. Tutulungan ka naman nila Rosalinda eh. Dahil kaibigan mo sila. Magpatulong ka. At yung suportang yon ang gamitin mo. Yun lang po. Milagrosa, naalala mo ba na pinagkalulo ni Judas ang Panginoong Hesus ng 3 perasong pilak, di ba? 30 pieces of silver. Ang ganon din, 200 pesos lamang ay pinagkalulo mo ang ating Panginoon. Sana kung sa araw na yon ay sumama ka sa kaibigan mo upang magbasa ng pasyon ay hindi ka nagkasala. Ganon din, di ba? Kung kayo'y nasa simbahan upang gulitain ang pagkamatay ng Diyos ay hindi po magiging malakas ang pwersa ng tukso at demonyo sa buhay niyo. Ngunit hindi pa tapos ang lahat. Binibigyan kayo ng pagkakataon upang mabuhay. Ikaw, meron po tayong isang santa, si Santa Magdalena, Maria Magdalena, na dati ganoon ang trabaho niya. Pero siya ay nagbago at Milagrosa, magkaroon ng milagro sa buhay mo, magbago ka. Mahalin mo ang iyong mga anak, mahalin mo rin ang sarili mo upang hindi bumaba ang antas ng buhay mo. Kristiyano ka na may paniniwala sa Diyos. Salamat po. Salamat po ng marami sa ating pong trio tagapayo. Alam po ninyo, ang hangad namin talaga dito ay kahit paano po ay maantig o matouch namin yung mga puso po ninyo na maliwanagan po kayo. Hindi po namin kayo kinukundina. Ang gusto lamang namin po ay kahit paano maliwanagan po kayo. Sabi nga, di ba, lahat naman tayo nagkakamali, walang perpekto sa atin. Madalas nating naririnig yan dito sa programa. Pero nagiging talo tayo kapag wala po tayong ginagawa para ayusin yon. Mabigat ang mga sinabi ng ating trio tagapayo. Abay, nasa sa inyo na yan kung mapag-iisipan ninyong mabuti. Ikaw, Ate Rosalinda, anong iyong desisyon bilang ikaw ang kinakasama ni Crisanto ng 5 taon? Handa ko po silang patawarin. Lalo na po si Mila. Dati kami magkaibigan. Mahal ko pa rin po siya. Lalo na yung asawa ko, hindi ko lang matanggap. Kahit kailangan pa nga mas matagal nga yung pagiging magkaibigan namin kaysa sa pagsasama namin ni Chrissy. Kita mo, Milagrosa, bago ka pa humingi ng tawad, pinatawad ka na. Bago ka pa makapagsalita, Crisanto, pinatawad ka na ni Rosalinda. Anong nasa puso mo ngayon, Milagrosa? Makikipag-ayos na po ako sa kanila. Hindi na po ako uulit. Mag-anak buhay na po ako ng marangal. At sana maisip mo rin, Ate Milagrosa, na hindi ka po pwedeng panghabang buhay maging tamad. Kasi kailangan mong tulungan ang sarili mo. Tutulungan pa rin kita. At sana yung mga kababaihan din sa lugar ninyo, huwag mapagod na tulungan ka at bigyan ka ng isa pang pagkakataon, Milagrosa. Crisanto? Patawarin ako sa nagawa ko. Ang pagkakaakbay naman talaga ni Ate Rosalinda, wagas na wagas. O, Bito. O, tama na, huwag ka nang lumapit pa dyan. At sana, Crisanto, pinakinggan mo mabuti yung mga importanteng binigay at pinaalala sa iyong payo ni Attorney. So, sana
sana kahit papano ay nabuksan namin ang inyong mga puso at isipan dito sa aming munting paraan sa aming programa. Maraming salamat sa inyo. Amina na po tayo mga kapatid, anong napaka-importanteng aral na naman ang ating natutunan sa ating pong issue nito. Totoong kasabihang ang kaibigan ay isang yaman na hindi dapat pinapabayaan. Ang kaibigan ay dapat na iniingatan dahil siya ay isang taong tatakbuhan natin sa oras ng problema. Pero ang pagkakaibigan ay dapat pangdalawahan din dahil kahit pa ano ang pag-iingat ng isa, kung ang isa naman ang nagpapabaya, asahang hindi nga maganda ang ibubunga nito. At tulad ng pag-ibig, ang pagkakaibigan ay dapat na pinangangalagaan ng dalawang partido para sa ikagaganda at hindi sa ikasisira nito. At para po sa ating face-to-face, heart-to-heart thought for the day, ang kaibigan ay isang taong hindi natin araw-araw nahahanap dahil bago mo masabing kaibigan mo ang isang tao, maraming pagsubok muna ang pagdaraanan ninyo. Maraming salamat po sa inyong lahat mga kapatid. At binabati ko lamang po ng kamusta si Kuya Robinson na tagahanga ko daw na nasa Vienna pa. Ang iyong kapatid na si Nini ay aking nakilala dito. Maraming salamat sa iyo at salamat din sa aking co-host na si Hans Mortel. Sa Dance Squad, thank you din B1 at B2. Ang ating pong mahal na trio, tagapayo. Ang ating pong mga sausawero at sausawera dito sa Anilao Port Area, Barangay Anilao Proper, Mabini, Batangas. At syempre po sa lahat ng ating mga bisitang nagtiwala at nagbahagi po ng tunay at totoong kwento po ng kanilang buhay. Maraming salamat din po sa lahat ng mga sausawero at sausawera natin online worldwide. At bago lang po tayo tuluyang magpaalam, gusto po namin muling pasalamatan si Honorable Councilor Nancy Homoro, ang Committee of Tourism, Mabini, Batangas, certified sausawero na talaga ang Batangas City. At sana po tuloy-tuloy lang ang pagwagayway ninyo ng iniwan naming face-to-face flag. At pagkatutukan po at abangan nyo kami sa mga darating pang araw kung saang barangay namin kayo dadayuin para makipag face-to-face para po pag-usapan at ayusin ang inyong mga problema, one barangay, one region, and one island at a time. At para po sa mga Palawenyo, abangan nyo po kami dyan dahil tuloy-tuloy pa rin po ang aming summer special. Sa napakagandang Palawan po ang punta namin. Muli ako po ang inyong pambansang kapitan, ang inyong Siangani na hindi po magsasawang magpaalala sa inyo na ang problema pwede po ninyong tawanan pero hindi nyo yan dapat talikuran. Kaya kung may problema ka, harapin mo, pag-usapan natin yan. Para po sa inyo to mga kapatid. Ngayong Lunes, Pinagpalit daw nila yung dalawang bata, babae at lalaki. Yung anak daw namin, pinagpalit sa anak nila ni Albi. dahil sa kapabayaan, dalawang ina ngayoy nangungulila. Alvin, diretsa ang tanong, oo o hindi lang, pinagpalit ninyo ang mga bata. Bilang isang ina, anong gusto mong mangyari? Gusto ko makuha ang anak ko ngayon. Mababawi pa ba nila ang mga napagpalit na anak? Kukunin ko po yung anak ko. Pagdating ko sa bahay nila, uwi ka doon sa bahay niyo. Wala kang pakialam sa anak na. Kung ang isa'y inaruga, Geraldine, si Papa Edwin mo ba naging mabuti ka pa sa'yo? Opo, binibigay niya po lahat ng gusto ko po. at ang isa'y pananakitang natamasa. Nabubuisit ako, nakita ko, bakla yun eh. Akala ko lalaki. Joselito, anong pangalan ng mama mo? Hindi ko po alam. Naging mabuti bang ama si Tatay Alvin sa'yo? Hindi po. Lagi po niya akong binubugbog. Sirang-sira na yung buhay ng bata. Ano ba ang gusto mo? Sa paglantad ng katotohanan, ang mga supling sino ang pipiliing samahan. Face to Face, ngayong Lunes 10:30 AM, dito lang sa TV5.